Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng hallelujah, Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng hallelujah, Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa iyong kapangyarihan, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Bago tayo tumungo sa mensahe po ng Panginoon, tayo po'y manalangin saglit. Dakila namin Diyos amang sumasalangit. Sa oras pong ito, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito na ibinigay muli sa aming mga buhay. Ngayon sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, hayaan mo, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon para gamitin namin para sa mundo na aming ginagalawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Muli, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat itong pagkakataon na ito na malaman natin ang dakilan niyang kalooban. Maraming salamat doon sa awiting ating narinig na wala tayong ibang itataas kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya purihin ang Diyos. Alam niyo ho, sa kalagayan natin ngayon, siguro hindi naman makakaila sa ating mga buhay na iba't ibang klaseng problema ang dinadanas natin sa mundo. Katulad nga po ng pandemic na ito, ang coronavirus, na patuloy pa rin ang pagtaas at pagkilos ng sakit na ito. Alam niyo mga magulat kapatid, kuminsan nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, bakit nangyayari ito sa mundo? Bakit maraming tao ang dapat mamatay, dapat magdusa, dapat maghirap? Kaya minsan yung katanungan natin ay,
tila baga parang walang kasagutan. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, tayo masyado ring naapektuhan kapag nakikita natin ang sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. Katulad nga nitong mga nakarang araw, siguro hindi kaila sa inyo na dumanas ng kaguluhan, problema ang bansang Amerika. Maraming taong nag-alsa, nagprotesta dahil sa isang taong namatay. Maraming nakikisimpatya, mataas ang emosyon, at tila bagang gustong guluhin o gumawa ng kaguluhan dito sa bansang Amerika. Alam niyo ho, hindi ho masama na makiisa o makisempatya sa nangyari doon sa isang taong namatay dahil sa kagagawan lamang ng isang police officer. Lahat tayo may emosyon. Lahat tayo ay nakakadama ng misay galit, misay puot, dahil may emosyon tayo eh. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, apektado rin tayo sapagkat ang gusto natin ay kapayapaan. Gusto natin ay matahimik na pamumuhay. Kung minsan tinatanong natin ng Diyos, Panginoon, bakit nangyayari ito? Palibasa ho tayo mga lingkod ng Diyos, tayo yung mga mananampalataya ng Panginoon. Nasasaktan tayo. Dahil tayo laging nananalangin, lumuluhod sa Diyos. Gusto kasi natin ang kapayapaan ay maranasan ng mundong ito. Ang katahimikan. Alam niyo, nung maranasan namin ang nangyayari, especially dito sa Amerika, kami na mga lingkod ng Diyos ay masyadong nagdadalamhati. Katotohanan, ang Book of Psalms, ang mga awit pala, ay hindi lamang basta pagpapuri sa Diyos. Hindi basta lamang wisdom na nakukuha natin sa librong ito. Hindi lamang pala thanksgiving o pasasalamat. Ito pala'y may nakapaloob ding nagdadalamhati. Yung lament na tawagin, panagoy. There are times na pwede ka palang magsalita sa Panginoon at umiyak. At sambitin mo, Panginoon. Huwag mong pahintulutang mangyari ang mga bagay nito. Especially ang kaguluhan, ang problema. Sapagkat nasasaktan tayo kapag tayo'y tunay na lingkod ng Diyos. Hindi tayo natutuwa sa nangyayari. Ang gagawin natin, lalapit kagad tayo sa Diyos at mananalangin. Iiyak tayo. Mananagoy tayo sa Diyos. Tatanungin natin ang Diyos, Panginoon, hindi mo ba nadidinig ang aming mga panalangin? There are times na umiiyak na lang tayo sa Diyos. Sapagkat sa mga panalangin natin, tayo namamagitan, hindi para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi para sa pangangailangan ng sangkatauhan. Kami ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, sobrang kalungkutan na nanadadama. Ang tanging lang alam namin, manalangin. Dahil alam namin ang Diyos nating sinasambay, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng pag-ibig at awa. Yun lang ang alam nating paraan. Kumisan, hindi natin alam
kung nadidinig tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Pero ang katotohanan, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin kapag tayo totohanang lumapit sa Kanya. Sapagkat hindi maitatago ng Diyos ang Kanyang puso. Ang puso niya, ang laman nito'y habag, pag-ibig. Ang puso niya'y punong-puno ng awa. Kaya tayo nakakalapit sa Kanya. Kaya minsan natatanong natin ang ating Diyos, bakit niya pinapayagan na mangyari ang mga bagay nito sa sanlibutan? Hindi natin alam ang kasagutan ng Diyos. Pero ibinigay ng Diyos ang talatang ito at ipinamdama sa akin kung ano ang dahilan kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa nangyayaring kaguluhan, sa nangyayaring pandemic na ito sa mundong ito. Ang sabi sa Colossians chapter 1, beginning verse 12 up to 13, ang sabi roon, at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ang isang katotohanan. Kung bakit minsay nalulungkot tayo sa mga nangyayari na nakikita nating mga bagay dito sa mundong ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, dito sa Colossians chapter 1, beginning verse 12 up to 13, na dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Sapagkat nilipat daw tayo magmula sa kaharian ng kadiliman at dinala tayo doon sa kaharian ng kaliwanagan na pinag-aarian ng ating Panginoong Hesus. Ito yung dalawang bagay na nakita ko rito. There is the kingdom of darkness and there's a kingdom of light. The kingdom of darkness ruled by Satan, but the kingdom of light ruled by the Son of the living God. Dito ipinapakita na nung araw na hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, tayo'y napabilang sa kaharian ng kadiliman. Kontrolado ni Satanas, kontrolado ng demonyo ang buhay natin sapagkat pag-aari tayo ni Satanas. Kaya makikita natin na ano man ang gawin natin, mga bagay na nagagawa natin puro kasalanan, kasamaan, baliwala lang sa atin. Sapagkat kontrolado tayo at alipin tayo ng kasalanan. Kaya ipinapakita dito na yung dalawang spiritual kingdom na binabanggit sa Colossians chapter 1, ito yung two spiritual kingdoms here on earth. The kingdom of darkness ruled by Satan and the kingdom of light ruled by the Son of the living God, that is Jesus. Kaya minsan naapektuhan tayo. Hindi tayo natutuwa sa mga nangyayaring mga bagay na kaguluhan, mga problema, sapagkat wala na tayo doon sa kalagayan ng kaharian ng kadiliman. Nailipat tayo nung tanggapin natin si Jesus sa ating mga puso't buhay. Tinransfer niya tayo doon sa kanyang kaharian na kung saan namumuhay na tayo sa kaliwanagan. Kaya mga magulat kapatid, tayo pong mga lingkod ng Diyos. Tayong mga binago ng Diyos na naghahari sa ating mga puso ang liwanag, ang salita ng Diyos. Naghahari sa ating mga buhay ang isang katotohanan na hindi na tayo nabubuhay sa mga bagay na kasalanan, kasamaan ng mundong ito. Nilipat na tayo doon sa kaharian ng kaliwanagan na pinaghaharian ng ating Panginoong Hesus. Sa mundo nito'y mangyayari ang lahat ng bagay. At darating ang panahon, ang sabi nga ng Biblia, 2 Timothy
chapter 3, babasahin ko po. Beginning verse 1, ang sabi rito, "Dadapwat, alamin ninyo ito, na nasa huling araw at darating nga ang panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, at hindi mga maibigin sa mabuti. Ang mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos." Dito po ipinapakita na sa mundong ito, laganap na ito. At alalahanin natin, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga pinili ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, hindi na tayo nabubuhay sa ganitong sitwasyon. Kaya kapag nakikita natin, yung maraming tao ay ganito, nakikita natin na kung saang kaharian sila nakalagay. At alalahanin natin, ang kaharian ng kadiliman na pinaghaharian ng ni Satanas, ang number 1 na layunin ni Satanas, ang sabi ng John chapter 10 verse 10, "The thief," referring to Satan, "cometh not but for to steal, to kill, and to destroy." Ang tanging modus operandi at layunin ng dyablo na si Satanas ay para magnakaw, para pumatay, at para magwasak ng buhay. Yan ang nangyayari doon sa mga taong pinaghaharian ng kasalanan, pinaghaharian ni Satanas, sapagkat sila'y nasa kaharian ng kadiliman. Ngunit tayo namang mga anak ng Diyos, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, dahil sa pag-ibig natin sa Kanya, tayo napabilang sa kaharian ng kaliwanagan. Naghahari sa ating puso ang takot sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung anong nais ng Diyos, sapagkat alipin tayo ng katwiran, hindi alipin ng kasalanan. Kaya kapag nakikita natin maraming tao dito sa mundo, tila bagang natutuwa na lang na gumawa ng kasalanan. Kinatutuwa na lang nila ang mga api ng kapwa. Magnakaw, pumatay, magmayabang, maging gahaman sa salapi. Hindi natin makikita ang kaharian ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Kaya mga magulat kapatid, ito ang pagkakataon natin para ipag-pray ang mga taong ito. Ang sabi nga ng Biblia, "Let your light so shine before men, that they may see your good works, and they may glorify your Father in heaven." Na tayong mga nabubuhay sa kaliwanagan, magliwanag ang ating buhay sa maraming tao. Sa paggawa ng mabuti, sa pananalangin para sa kanila, upang mabigyan daw natin ng kapurihan at kalwalatian ang ating Diyos na sumasalangit. Yan ang tanging layunin natin. Ang mga anak ng Diyos magbigay ng sakripisyo sa pananalangin para sa ibang tao. Kung walang mananalangin sa kanila, sinong pipigil sa galit ng Diyos? Kapag ang Diyos ay nagalit, nobody can stop the wrath of God. Tayo ho ang
ang magmamakaawa sa Diyos. At babanggitin natin sa Kanya, dakilang Diyos, huwag mong ibubuhos ang iyong galit sa mundo. May mga anak ka na lumuluhod siya at umiiyak at nananalangin. Kung maaari, tayo ang laging manalangin at mag-intercede para sa lahat ng tao. Katulad ni Jesus, nabanggit niya nung siya'y nakapako sa krus. Ang isa sa binanggit niyang unang salita na habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang binanggit niyang salita, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ang puso ni Jesus, ang manalangin para sa sangkatauhan. Kaya hinihikayat ko po kayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya ni Jesus. We must pray always. Lagi po tayong manalangin. Manalangin, manalangin at manalangin. At alam natin ang panalangin ito ay may kasagutan at katugunan. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit. Sa oras pong ito, Panginoon, sama-sama kaming mga anak mo na dumudulog sa iyong harapan. Alam namin, Panginoon, hindi mo ipagkakait ang iyong presensya at kapangyarihan. Sapagkat kung saan merong taong tumatawag sa iyo, nagmamakaawa, humihingi ng iyong kahabagan, nandun ka sa kanilang harapan. Ang pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako na kung kami tatawag sa iyo, kung kami mananalangin, ikaw ay sasagot at pakikinggan mo ang aming mga tinig at patuloy mong ipararanas ang kasagutan sa lahat ng aming daing sa iyo. Panginoon, nasasaktan kami kapag nakikita namin, Panginoon, na maraming tao, O Diyos, ang nagkakaroon ng problema sa buhay. Especially ang pandemic na ito na coronavirus. Nasa hanggang sa ngayon, Panginoon, maraming taong nagdudusa. Maraming taong naapektuhan, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kahabagan mo, Panginoon, huwag mong pagkait sa sangkatauhan. Kilalakan namin, ikaw ang Diyos na mahabagin, Diyos na punong-puno ng pag-ibig at awa, Panginoon. At kailanman, Panginoon, hindi mo ipagkakait yan sa buong tao ng sanlibutan. Maging ang bansang Amerika, Panginoon, na dumaranas ng lawlessness, dumadanas ng civil disobedience, na kung saan, Panginoon, maraming tao gumagawa ng kaguluhan, gumagawa ng sariling hakbang. Lord, wag mong pahintulutan na mangyari ito sa bansang Amerika. Ikaw ang Diyos ng Amerika. In God we trust. Kaya alam namin, Panginoon, blessed is the nation whose God is the Lord. Kine-claim namin na ikaw ang Panginoon at Diyos ng bansang Amerika. Hindi mo pahintulutan, Panginoon, na magwakas sa isang kaguluhan ang nangyayaring ito na problema sa bansang Amerika, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang kasagutan. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging kaparaanan para malutas ang lahat ng uri ng problema, Panginoon, dito sa mundo, maging dito sa bansang Amerika, maging sa buong mundo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sapagkat alam namin minsan pa, ang paglapit namin sa iyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. At patuloy tayong mag-pray, manalangin, dumasal at
laging lumapit sa Diyos. Hingin natin lagi ang patnubay at pag-iingat ng Diyos. Hindi lamang sa mundong ito, maging sa bawat pamilyang nire-represent natin. God bless you all, and remember that Jesus is Lord all over the world. Amen. Aawitan, pupurihin ang pangalan Jesus kailanman. Aawitan, pupurihin ang pangalan Jesus kailanman. Sama-sama awitan natin siya. Sama-sama itataas ang ngalan niya. Sama-sama buong lakas, buong sigla. Sama-sama isisigaw, buong lakas kung isisigaw, yeah! Sama-sama isisigaw, purihin siya. Aawitan, pupurihin ang pangalang Jesus kailanman. Pupurihin ang pangalang Jesus kailanman. Sama-sama awitan natin siya. Sama-sama itataas ang ngalan niya. Sama-sama buong lakas, buong sigla. Sama-sama isisigaw, buong lakas kung isisigaw, yeah! Sama-sama isisigaw, purihin siya. Sama-sama isisigaw, buong lakas kung isisigaw, yeah! Sama-sama isisigaw, purihin siya.